So, atong isgutan kining open heaven. Karabang unsay mga benepisyo o unsay bot pasabot sa open heaven. Of course, sa Bisaya, ang langit abli. So, kung ang langit abli, na kay access. Di ba? Okay. Sa ubang pinulungan, pag ang langit daw abli, muulan gyud na. Okay. So, ulan nga, tubig nga, ito patulo or panalangin nga mubuhagay nga dili gyud kayang pugnan. Ezekiel chapter 1 verse 1. Atong tanawan ng mga posibleng bersikulo nga mutumbok sa open heaven. Nga naa bagi open heaven? Mo na yung mga pangutana ba? Ezekiel 1:1. Madto pa, on July 31 of the 30th year, while I was with the Judean exiles beside the Kibar River in Babylon, the heavens were opened, and I saw visions of God. Hallelujah. Diyan lang ta. Si Ezekiel, nining panahon nga kauban siya sa mga exile. Then matod pa niya sa dihang naas siya, dool gayod sa Kibar River in Babylon. Ang langit na abli sa ihang revelation visions. Ug matod pa niya, I saw visions of God. Kumbaga, kini nga bersikulo, makakita kag panan-awon nga gikan sa Ginoo kung maabli ang langit. Actually, kung imong tanaw na sunod nga bersikulo, gisgutan diha pagayo, ang mga coming nga mga panghitabo nga mahitabo sa Israel o sa kalibutan. Then, makita nimo diha nga si Ezekiel gipadaygan sa Ginoo. Adunay mga visions from God gipakita sa iya sa dihang naabli ang langit. Meaning, kung imong tanawon nga bersikulo, kung abli ang langit, dool kas mga information kay Lord. Kumbaga, dali kayo ka i-approach, dali ka makakuha sa pinasayang pinadayag when the heaven is open for you. Okay, so, mato pa sa Luke chapter 3:21 to 22. Atong ablihan ng mga bersikulo ha. Mao na yung panahon kapag bautismo kan Jesus. Mato pa. Lucas 3:21-22. One day, when the crowd were being baptized, Jesus himself was baptized. And he was praying, the heavens opened. Wow. Next verse. And the Holy Spirit in a bodily form descended on him like a dove. And a voice from heaven said, You are my dearly loved Son, and you bring me great joy. During the time kan Jesus nga bautismo, adunay mga manifestation. Sa dihang gituslob siya ni John sa tubig, ang langit na abli. O niya, matod pa, mingkunsan nga na kaniya, ang balaang espiritu sama sa salampati. O adunay tingog, gikan sa langit, nga nagaingon, ikaw ang akong pinangang anak. Nagdala kag kalipay ka nako. Okay, that was Jesus. Makita nato din nga ang langit gid ay maabli. No, maabli gid ang langit. And it is maybe personal. Og ang pangutana, gusto ba ka nga ang langit maabli alang nimo? Hallelujah. If you like, just type amen. Gusto na ko maabli ang langit para nako. Okay. So, mata pa sa Deuteronomy 28:1. Usanin sa mga timailhan, kung ang langit abli na, alang nimo, tagaan mo na ko mga pipila ka mga bersikulo, karang buntaga. Deuteronomy 28:1. Kuya man kun ang langit serado. So we are praying that that heavens will be open especially for you this morning. Matod pa, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world.
Matthew 6:33 matod pa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Makita nato din obedience is the key for you to be on the top of every circumstances in life. The Lord says, if you diligently obey and do everything God has asked you to do carefully, He will lift you high above every nation. All these blessings shall come for you and overtake you. Nakuha ninyo? Kung ang langit abli daw nimo, nakay access. Pero ang pangutana, pastor, unsaon pag-ablis langit? Sikreto, obedience. Ang pagkamatinumanon. Obedience is the key for you to be on top of every circumstance in your life. Okay, mato pa, the Lord says, if you diligently obey and do everything God has asked you to do carefully, He will lift you high above every nation. And all these blessings shall come for you and overtake you. Kasi gusto ana, karabuntaga, nga kanang panalangin, gukdon ka. Dili ka nang ikaw may nag-apas sa panalangin. Ang ba't pasabot di ay, pastor, ang open heaven, duol kayo ka sa kiliran sa Ginoo. Hallelujah. Kay once open heaven, na kay direct access kay Lord. Ug mato pa, all these blessings shall come for you and overtake you. Kasi gusto ana. What is the key? Kung sa'y susi, if you obey the voice of the Lord your God. That's why let us discover the power of obeying God's instruction together. Ang langit maabli the moment you obey. Or amot pasabot, you obey God's instruction. Ingani magudo, atong isgutan sa ang nature sa open heaven. Unsa ang kinaiya sa open heaven? Matod pa, sa dihang kung nagpuyo ka sa open heaven, is all about understanding how to obey God's instruction. Di ba si Adan o si Eva? Gibutang sila sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden, mauni siya ang langit nga gibutang sa yuta. The picture itself of heaven in gibutang sa yuta. Diha, grabe, wala ko to'y, kumbaga, pagkanindot na lang. Well, ang heaven, yun, mas nindot yun to. Kaya wala pa magyud to yun. Ito ang original magyud. Pero ang Garden of Eden, nagpicture na siya. Nagpamatuod na nga naagyo'y langit nga gipuy-an sa Ginoo, nga naagyo diha ang tanang butang nga atong ginatinguha. Hallelujah. It's not important what your situation is or what economic situation you're in now. Because open heaven, ang economy sa Diyos is of heaven, not like the earth. Sa kalibutan ng suon, ang ekonomiya nato, grabe ang inflation. Grabe ang inflation. Grabe ang baba. Ang Pilipinas, pating luuya. Gasaka ang dollar, gasaka ang euro, ang piso, gababa. Pati kaluoy yun sa Pilipinas. Kumbaga, unya mauni ang situation sa kalibutan ng ekonomiya. Apan, igsoon, ang economy sa gingharian sa Ginoo, dili nagbase sa ekonomiya, nining kalibutan na. Walay, di makapanghilabot ang IMF niini.
And the only king who has a say is Jesus. And he says in his name, and only if you obey his instruction. He will set you high above all nations. He will make his blessings chase you and overtake you. Sabi niyan. Sabi ni Lord. Kailangan pa bang i-memorize na? Matod pa niya. Nga, kini nga panalangin, iya kining gilantad ba? Kini nga panalangin, gukdon ka ani. Maimo ni. Pero naasa giingon. Kung carefully, diligently, mo-obey ka sa iya, ha? Obedience is the name of the game. So, kung gusto ka makaangkon og open heaven, means feeling the Father's love and goodness on you. Pag open heaven di ay, naa ka sa kasing-kasing gayon sa Ginoo. Og ang tibuok niyang pagkamaayo, yang gihuwad nga na nimo. Siguro naaman ka sa pubring lugar. Siguro naaman ka sa pinaka-remote areas o area. Siguro ang lugar nga imong gipuy-an, economically lisod yun. Apan kung naa kay open heaven, matinga ka, di ka magutman ba? Naay, kanabang tultulon ka, pangitaon ka, marap pa, naka-GPS ang blessing. Gipangita ka, asa to si Pastor Berhil? Asa to si Rabrabs? Tultulon ka ba? Bisag tuwa pa kas bukid sa kambudlot. According sa Bible. Because if you diligently obey the Lord your God, naaisad ang Ginoo. Meaning, having an open heaven means feeling the Father's love and goodness on you. Nga bisag asa man ka, hipunta. Asa man ka gapuyo. Bisag naapakas kalisod nga area. Apan matinga ka, wa gyud ka magotmi kay nganuman. Abli ang langit alang nimo. Hallelujah. Ang susi is to listen to His voice and obey Him. Living in an open heaven is a season where you stay in His presence. Sa diyang kapuyo diya ka sa open heaven, nagpuyo ka sa season nga magpabiling ka diya sa iyang presensya. Jesus opened heavens for us. Ingon nga iyang mga anak. Now, we can boldly seek and stand in God's presence. Mga di na kadapat mahadlok. Tungod kay ang kahadlok, mo ni mawala ka ni ini. Hinuon, instead nga para nimo ang panalangin, mawa na kay mahadlok man ka. But when the time that you decide to stay in the presence of God, meaning naka sa access sa panalangin sa Ginoo. Si Lord maunay gapuyo nimo. Siya na nagdominar nimo. He will take care of you. He will take care of us. That is why ayaw biya. Ana, kumbaga, pabilin ka diya siyang kiliran. Wala man to gihimo nga remote control, imong robot sa Ginoo. But we need to come back sincerely to Him. And we need to be responsible for this, kumbaga, life that we have now. Ihatag nato kay Lord ang dapat tinuod nga pagpangalagad sa iya. Okay, so, madto pa sa Deuteronomy 28:7, Deuteronomy 28:7, atong ikot ang mga bersikulo karubudaga nga possible nga pwede gyud maka-claim kita niini today. Matod pa, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Open heaven man na. Meaning to say, bisag na apa kay mga kaaway, ang kanang mga kaaway ni mo, matinga ka, uy, nangawa naman to. Why? Because adunay pabor sa Ginoo nimo. Duol ka sa kamot sa Ginoo. And God will protect you. Wala na'y kahadlok sa diyang naa ka sa iyang presensya. Sa diyang naa ka sa kamot sa Ginoo, wala na kay dapat kahadlukan pa.
But the key is if you obey the Lord. You live in His presence. And any plan against your life and health will be scattered. Bisa pag barangong ka, di ka dutlag barang, kay nga naman, protektado man kas Ginoo. Hallelujah. Even mga curses, words of curses against you, dili na makaabot nimo kay nga naman, you live in the presence of God. Naa ang langit abli alang nimo, protektado ka. Hallelujah. Di ba? Sadyang gibautismo si Jesus, nabli ang langit, ningkunsan kaniya ang balang espiritu, nga daw sa lampati og mato pa sa pulong sa amahan, kini ang akong anak nga pinalangga. Igsoon, kung nahitabo na kang Jesus, mahitabo po na nimo. Because ang key, ang susi niya na, ang pagtuman. The moment mutuman ka sa Lord, mutuman ka sa Ginoo, may unang Ginoo nimo, muni akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Pag musulti gani diha ang Daddy God, He will protect you. He will not allow the enemies to control you. Kaya nga naman, pinangga mangkas Ginoo. Mugay mato pa, if you obey the Lord, you live in His presence, and any plan against your life and health will be scattered. He is our refuge. We stay and hide in His presence, and He is our shield and our stronghold. Psalms 27 verse 1. Sa gingon diha, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength in my life, of my life. Of whom shall I be afraid? Si David nagkot niya nga mao nga mga sitas. Nga madto pa ang Dios ang akong kahayag, suga, ug akong kaluwasan. Kinsa man ako mahadlok. Pag naa ka sa presensya sa Ginoo, ang langit abli alang nimo, wa kay kahadlukan bro. Kaya nga naman sigurado ka nga nagalantaw kanimo ang imong langit nung amahan. O dili kaniya pasagdan. Muga ni dili natutugutan igsoon nga murabag atong i-westernize ang tanan. Kanabang pati sa tong pagtuo, murabag ning tuo ka lang pero di tinuod ang imong fasting westernize, imong prayer westernize. Kumbaga, by virtue of intellect na lang ba? Kanabang inutok na lang imong gihimo, unod nun na kaayo. Nag-ampo ka, murag grabe, murag pati imong pagampo, artistahin kaayo ka. Di ba? Muni kasagaran na hitabo karon. We have people with matter pa PhDs in prayer. Mga PhD ba, mga doctorate in prayer. Maayo kay manulti apan ang ilang kasing-kasing dili mao. Inside of them is dead. May kay manganta, may kay kunuhay manganta. Pero di ay ang kasing-kasing wala. Wayok matud pa. Kuyaw kayo pero waya. Our generation loves to be in shallow. Moto umawana. Nga sa kapanahonan labi na kining Generation Z karon, gusto kanunay instant, gusto na kanunay malingaw, di ba? Pangutanan ng mga bata, kung ipadala nimo na slayo, manay internet dito, gusto kang signal dito. Kaya naman, kini nga generation karon loves to be in the shallow. Di na gusto lalom. Gusto mabaw. But it's time for us to speak to our kumbaga, self today. No longer you will take control and refuse the temptation. Meaning to say, flesh, ayaw ana. Kikining atong unod, mura gani westernize, unod nun kaayo. Pati sa pag-ampo, pati sa pagsimba, limitado. Di ba, kita nyo na? Nga pag medyo alas 12 na, mangbudlat ng mga mata sa mga membro. Lahi na tinanawan sa pastor. Mga nalago, pastora ba? Di magunahon na bang mga pastor mo tani? Di ba? Tinodili. Unod na kayo. Kunya mag-expect ka og open heaven, wala. Mo gani nga
open heaven, you have access open heaven through obedience. Open heaven, spiritual portal ang tawag na. Meaning, portal access in the throne of God or continuous favor with God and man. Pag naa kay open heaven, kung matingala ka, paboran ka sa Ginoo. Pati tao mo, pabor ni mo. O sa gingos, Deuteronomy 28 verse 8. Deuteronomy 28:8. Mato ba din The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. Ganahan kay kuha ng versikulo ba? Ang panalangin daw, suguon sa Ginoo. Nga, tarawa, basa ko ito Bisaya. Panalanginan sa Ginoo ang nga inyong Dios ang tanan ninyong pagabuhaton og punon niya sa mga abot ang inyong mga budiga. Panalanginan niya kamo sa yuta nga ihatag niya kaninyo. Mo ni sulti ni Lord. Actually giingnan niya mga Israelita. Ba't musugot ba lang ka nga Israelita? O sa may giingon sa Ginoo, basta magmatinumanon mo. Muana ka, ang susi di ay pagkamatinumanon lang. Buhaton po na ko na. It's not about anything, but usay gipangayo sa Ginoo sa mga tao. Kumbaga, sincerely obedience o sincere obedience. Basta magtinarong lang yun. Sa imong pagpangalagad, magtinarong. Sa imong pagsimba, magtinarong. Sa imong pagampo, magtinarong. Tanan nga imong gihimo, butangan nimo pagtinarong. Ayaw good og butangig binutsukoy. Kay kung ingana mahitabo, sarado ang langit alang nimo. Kanabito ang mga mag-uuma, di ba ang mga mag-uuma, pag mutanong sila, wala sila ilang tinguha, prayer nila. Sa pagtanom nila karon, muulan. Pag muulan gani na, labi na sa mga bukid, pag muulan na siya, lipay kayo siya. Kaya nga naman, sure na sure, nga kanang ilang binhi, muturok gina. Open heaven. Meaning to say, spiritually, tanan nga ginabuhat nato, alang sa Ginoo, tanuman na nato. Sa dihang gapananumtag may binuhatan, ning tabang ka sa ministry, that is our seed. When you hold the ministry through your finances, you put your seed in a good soil. Ug sa dihang ang langit maabli, nay ulan sa panalangin, mutubo kanang imong tanom. Kung sa agriculture, ingana, samot na sa espirituhanon. Hallelujah! That is why in 28 verse 8 of Deuteronomy, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. Dinot kay nga translation, suguon sa Ginoo ang panalangin nga moanha nga na sa imong panimalay, sa imong budiga. And in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Tanan sa King James Version, matod pa. Tanan nga imong ginabuhat, tanan nga imuhang ginahimo, kanang buhat sa imong kamot pagapanalanginan sa Ginoo. Tanawa sa verse 12. Verse 12, pakitanaw daw nak. Sa KJV. The Lord shall open unto thee his good treasure. Kisay gusto ana. Grabe na ang mga tao ning adto naglaing lugar nangitag treasure. Daldalag mapa, daldalag katong usay tawag ani. Detector. Nanay man nagadatugan, dako na gasto. Apan sa Bible di ay nay treasure. Mado pa, the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thy hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Pagingana imong experience, open heaven na. Why? Because you live in the presence of God. You stay in the presence of God. Hallelujah. In verse 13, pakipanayin daw tanak sa verse 13, KJV. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Wala ka slalom.
Di ka sa baba. Babaw ka kanunay. You are the head. But, what pa? If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God. Conditional siya. Kung dili lagi ka, mutuman, dili na mahitabo. But God put this, promise, i-bless ka sa Ginoo sa dihang mutuman ka. If thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Dili pwedeng dawlems lang. Ingani manggod, ang atong kaluwasan, wala tay mahimo ana. Gibuhat na ni Jesus sa cross. Ang atong buhaton, mudawat. Apan kining panalangin nga atong gustong dawaton adlaw-adlaw. Ang open heaven, dili na nimo mag-experience kung dili ka mamati sa iyang instruction. Dili ka mamati siyang sugo. This is your season of open heaven. I declare nga tananing tan-aw karon, you will experience the season of open heaven. Kanaganing ako experience na namo ni Pastora Gina, my wife na sa ministry. Kanina ito partigyong ni Sura. Way back 2008, 9, 10, 11, even 12. Na may blessing, moabot, pimatingala ka, dili sufisyente. Tugana mo na ko kaniyan to, sa pagsugod na mo, kanang ginabalik-balik ng testimony, na ay lugaw na mo, usay unstoppable nga lugaw. Pag maglugaw may Lunes, maabta naghuibis. Kaya na may lugaw usahay, daghanon na nako para abot na naghapon. Makaluto-luto mig kanon, soda na mo tinapa or noodles. Kung makaisda man may milagro sa Ginoo. Sa pagsugo na mo niadtong 2008. Muga niya akong anak si Joshua kining atong technician karon dinhi. Muana man na siya largo. Tay, lugaw? Iko, nak, lugaw. Abi ni mo nak. Akong gi-motivate siya ba? Nako nak. Kana mga Chinese, kana mga insik, ganun nindato sila. Kaya ilang pagkaon na lugaw. Siyang Then na-motivate na ako siya. Ang ako motivation sa iya, para lang di siya mangita ba? Kay kung mangita siya, basig mo magmahay siyang ako'y nahimo niyang tatay o nahimo kong pastor. So ginana ko siya, anak, kining lugaw, pagkaon is Chinese, nadato sila kay, actually tinuod man na. No? Usa na sa ilahang, kita lahi man ta, mga Pilipinong pure, pag natay kwarta, palit litson manok, palit grabe, burag pista ba? Sa usa ka kanan ng pista, pagkaugma, ginamos na pod. So, matod pa sa akong anak, ay, okay na dito maglugaw ta kada adlaw. Kaya ang iyang thinking, mudato. Pero di ko nga to, nga pagka-unsaa. Kaya wa magibugas. Daghano ko na kong sabaw, kay usahay si Caleb. Nami Milo, isagol na mo, para si Caleb in town, mututoy yung Milo. Ito panahon na ako, Mrs. Pastora Gina, kumbaga nabughat siya, kaya nagka-toxic waiter ba siya, nabughat siya, wala na siya kapatutoy, payat ka akong asawa. Kumbaga kung kalisod sa ministry, grabe yun. Dili mi kabayad, usay tag 4-5 ka bulan sa among gipuy-an. Kanang among fellowship center nga 250 per Sunday, di pa mi kabayad ana. Kaya nga naman, ang offering sa pagsugod namo, maglisod og 100 pesos. Yung pagkapan ay palit mo nagbugas. Dayuhon mo sa mga young people nga uban. Dito mga on, pagkaugma, milagro na pod. Katong panahon na, nakaanak ko, medyo ang langit atong panahon na, sirado pa yun. Medyo sirado pa. Wala pa bisang gamay na lang, bisang gamay ukang, wala yun. Pero I keep on asking, I keep on knocking at the door. I just keep on praying. Wala bot pasabot nga kumo kay walang-wala ka karon. Mo isibog na lang ka. Ang langit maabot lagi na kadugayan. Sa dihang masabtan nimo ang susi. O makabalo ka sa susi. Sa pagsugod na nga nakasabot nako kadugayan, nakaana ko ang ipangita na sa Ginoo ang matinud-anon nga pagtuman sa iya taliwala sa imong kalisdanan. Kanang mga tao karong i-bless sa Ginoo, dili man na diretso, one day, dili.
Na ay process nga ilahang sinatian. Kanang mga pastor karong gipasinso sa Ginoo, dili man na diha largo. Ning agi sila kalisod. Mga ayo pagingon, kuan ko kay para masama ko niya. Ma-frustrate ka na. Kay kung pangutana, unsa iyang gihimo sa iyang pagsugod. Diha ka magsugod. Ang kanindot na lang, pag naa kay mentor, kay nga naman, mapadali ang dugay, nga dugay unta nimong maabot. Kay nga naman, tagaan man kaniya mga pamaagi. Hallelujah. Mas shortcut ang taas-taas nga panahon. Kung 40 years man, hallelujah, ang Israel, nakulong sila, naglibot-libot sa wilderness. Kaya nga naman, mga badlungon man kayo to. Mga sigamormor, musukol pa kang Moses. Mga karong panahon ingnon ka, pag nakay mentor, ayaw na sukol ha, magbinuutan ka. Kaya gusto kag 40 years or 40 months or 40 days or 40 weeks. Pili, asa ka. 40 years? Hala, sige, sukol. Hala, bagulbol. Ang importante, masabta na to, mo gani, this is your season of open heaven. Walk in righteousness. Og tanawa ang ulan sa Ginoo, mahulog nga na kanimo, mubuhos nga na kanimo. And see the rain of God fall in your life. Whatever you do for the glory of God shall be blessed. Musugot ba mo, anak? Nga kanang gihimo nimo para sa Ginoo, matinga ka, panalanginan. And you will be a blessing for many. Kaniadto, maghulat kang tagaan kag bugas. Ingana, may kaniadto. Pag na mo bisita sa una sa kuha, magunaw na kong nagibit-bit nga silupin. Wala man. Muna tinuod, kiniha, prangka pag-istorya. Mugani sa panahon ng pag-abot ni Pastor Tan, that was 2012, third week of December, after Bagyong Pablo, itanong na ko, Pastor, kay kaniya to, ang mindset lagi nako, pag na yung mga pastor, nga medyo disente, nga mo abot, mutabang ginani mo. Okay, kapaning kamot ta sa unag, internet, kaya basig na yung mga Amerikano, nga mutabang, kay mindset na to, grabe ka pobre. Wala mo sab. Pero di ay pag ang imong understanding ug ang imong heart giusab sa Ginoo, matinga ka, basta magmatinumanon ka, kusa na lang ang blessing manuktok nimo. Hallelujah. Kumuto mo ana, mahitabo na ninyo. Experience ni namo. Nga ikaw mo'y pangitaon, kadaghang pastor, matingala ka sa imo man. Sa imo. Ikaw na may pastor diha. Ikaw man ang gipadayag siguro sa mga pastor. Awa agad tayo mahimo na kay kami man imong gipadayag. Hallelujah. This is your season of open heaven. But always walk in righteousness and you will see the rain of God fall in your life. Whatever you do for the glory of God shall be blessed and you will be a blessing for many. Sabi niyo makaigsoon na ako'y example sa inyo ha. Sa una nga ulitaw pa ko, luoy kayo ang among time. Sa among kabatch, 51 na ba ko by July. Sa akong panahon sa akong pag-ulitaw ng pastor ko, sa among mga kabatch, luoy kayo ang pastor kaniadto, basta ulitaw ka. Dili ka pwede makapanguyab o medyo arang-arangan. Kaya nga naman, ang ilang pagtanaw sa pastor sa among panahon kaniadto, sa among batch, luoy nga luod. Mismo ako ha nakadungog. Ako ha mismo, di gina ko malimtana. That's why mo anak ko kanunay, sa mga pastor karon, labi na sa mga young people, batanon, pamati gin mo. This is your season. Your season of open heaven. Kato amo sa una, sirado gid to. Tinuod grabing kalisod. Tiaw mo na. Mubaktas ko sa una, gikan ko Barangay Babag. Pag pastor na ko diha sa Barangay Babag, my first assignment, nga kanag yung formal assignment nako sa Foursquare kaniyadto. Nako sa Barangay Babag,
Salamat na lang kay na ay nig-support nako, no? 1,000 sometimes ang semana kang anihing Kapitan Bert Bingay. Di gina ko malimtan to, gikuha naman sa Ginoo pero naa siya gibutang gi-invest gyud sa akong life. Pinay panahon gyud nga walang-wala ang ministry. Just imagine that, babag mo baktas ko paingon mong kayo. Muagi ko sa ka barangay, abot pila ka kilometro na, 7 o 8 kilometers. Hilit. Pero abi ninyo ka anak ko, kanabang kadaganing grabig paningkamot nimo, pero matingala ka sarado man. Sarado man ang langit. Mugay sa panahon nga, itong ulitaw pa ko ba, kinalagi mahigong mamangga. Yung ma-discourage lang ka, kay makadungog ka, ingnon ka, mismo sa ginikanan sa babae mana. Di man tuod ka, man ka makita, nahitabo gito nga kadungog ko, na ako sa pultahan. Kaya lagi mamisita, main taon ta. Mismo nag-ingong siya, nadunggan ginako. Ako mismo nakadungog, nga mato pa niya, mamana kag pastor? Kaluoy, anak. Na, maglisod ka. Bahala ka. Nako, ikaw na'y bahala. Ingon ng inahan. Ako mismo nakadungog, ako naluoy. Ako'y naluoy sa kong kagalingon. O ako na lang po yung giveaway. Kabalo kung di ko malabog yung gayo. Sa pagsugod pa lang nako daan, medyo lahi na. Luoy kayang pastor sa among panahon. But I tell you, everything is not true. Dili dito tinuod. Sa dihang maka-experience na ka-open heaven, ang tunglo sa kapobrihon matunaw. Yes, tinuod to nga mga situations na mo. But the time that you will fully obey God diligently, ang imong pag-ampo tininuod, ang imong pag-serve tininuod, ang imong pagsimba tininuod, ang imong gipanghimo tininuod. Diha magsugod ang langit maabli. And the moment ang heaven maabli, matinga ka. Ikaw na'y pangitaon sa oportunidad. Istorya nila ko sa inyo ha. Nagpayunirin ko sa Giwan, Samar. This is true story. Then, panahon na to, naminyo na ko sa akong asawa karon, Pastora Gina. Pagsugod na mo, gyud by faith. By faith. Naka-timing lang ko kay amo mga membro, mga buutan gyud, mga mananagat. Pidili sufisyente. Apan adunay nakapansin, kiniha gusto ako i-testify ninyo. Nga walay imposible basta magbinuutan ng kita. Na nakikita din ako, samtang nag-ministry ko, kay muuban-uban mo ko sa kung mga igagaw, mag-helper ko, chinso. Sometimes, mubantay ko sa ilang kuko lumber yard. Ako yung mubantay, lagi ka maning kamot, kaya na may pamilya, na ako'y misis. Ang akong adlaw ni adto, 300 or 350, makapalit ng bugas, makapalit ng tinapa, o sudan. Katuleng akong paghago, na rin nakapansin na nakakita. Gikag Manila. Nakasimba man siya. Sa simbahan nga akong gipastura, ng pioneering ko. Gibalita man sa Manila. Nga na pastor dito nga Luoy, taga Mindanao, nga ning kahimtang ana-ana. So, ang grupo sa mga missionaries from Manila, Whitefields, kumbaga, di gina ko malimtan, Pastor Leo Orjales, gigamit sa Ginoo. Ning bisita na sa Giwan, kauban, upat sila. Ang katawanan makaigsunan tungod kay sa dihang pagbisita nila, wala man may magkita ana, never gyud, wala may magkita, wala ko kaila nila. Naakos daplin gyud sa Kuko Lumber Yard. Naggabas ko atog 2x2. Kay na nag-order. Ako lang atong panahon na. Okay. Nagplaster ko sa 2x2. Hugaw kayo ko. Nagsanina ko atog. Murag ito matong sanina na ko. Basta kay hugaw niya. Singot kayo ko. No? Ang akong kamot na puno nagpitik. Pitik sa battery ba? Kay imong pitkan para masubay nimo. Okay. Buntag sa iyo to. That was mga 9 a.m. in the morning. Lagi kay ning kamot manggil kay pamilyado naman.
Pinagpastor ko ha. Okay. Ning kalit man nag-abot ang nakapajero, tinted. Ning gawas katong duha ka pastor nga Pilipino. Nya katos Pastor Leo Ojales, mura man tong NBA purma. Nangita siya. Storya ha. Storyahan ta mo nito. Okay. I want to encourage everyone, labi na sa mga pastors, nga naa sa medyo lisod nga kaimtang, ang susi di ay pagkamatinumanon lang yun. Bahalag naa ka sa pinakatumoy sa bukid. Basta magbinuotan ka, ang Diyos nga mong gilagar nakakita nimo. Siya na'y bahala magpada. Siya na'y bahala mangitag pamaagi. Basta magbinuotan ka ug mutuman, mangita gyud ka kanunay og iyahang kumbaga instruction. Pag naa kay mentor, mamati ka sa imong mentor. Ayaw gud simang-simang diha. Okay. So, ning naog katong duha ka tao. Nangutana sa ako, Tagalog man. Magandang umaga po, Manong. Manong tawag sa ako. Murag tiguang to panahon na kay hugaw man ko. Magandang umaga po, Manong. Ang pagtuon ako, duha. Una, mu-order og kukulamber. Uri ka duha, mangutana lang. Ang gikuyawan ako makaigsunan kaning anak man siya. Nakilala ho ba ninyo si Pastor Ephraim Sibio? Wa ko katingog, gikulbaan ko pagayo. Tanaw na ko siya, basig NBI ni. Unsay, Lord, naaba ko'y kaso Ginoo sa Mindanao. Wala man po gibinuangan, wala man po giguan. Grabe kulbaan ako, musaka akong kabuhi, ang akong tangkugo, pati yung gikulbaan gay ko. Di nakita si unay lang, gikulbaan ko, anak lago to siya, taod-taod, anak si Pastor Leo. O huwag kang matakot, sir. Manong, huwag kang matakot. Hinahanap namin si Pastor Ephraim kasi iya man ang gipos. Yun ko, tay, naamadyo kaso ani. Ha? Pero ana siya, kasi may nakapagsabi sa amin, galing dito, nagbakasyon, umuwi ng Maynila. At sinabi, tulungan daw namin. Kaya sa mission man siya. Pa yung tulungan namin, kaya sana kung sabihan mo kami kung saan siya para matulungan namin siya. Mabigyan namin siya ng programa at matulungan namin sa aming program. Tutulong kami sa mga church planters. Anak ko, Lord, mo na siguro ni. Ako po, ano siya, alam naman namin, ikaw yun, kasi yung description, may nunal dito. Ano daw, may nunal. Ako, kailan sila? Gigakos ko nila. Ninggawas ang duha ka foreigner, mga missionary from Tacloban. Ninggawas upat sila, gigakos nga, gamay, kung tao in taon, nakusto nga. Mato pa ng Pastor Leo, gikumisan ko, ang baho mo, Manong, Pastor, ang baho mo, maligo ka, at hanap tayo dito kung saan dito kakain, yung pinakamahal na kainan. And to make the story short, sabi mo kagsuunan, ila kong gi-applyan. Mato pa ni Pastor Leo, bihira ito nangyari, Pastor. Kasi lahat ng mga taong nagpunta sa amin nag-apply. Pero kami, iba, kami ang nag-apply sa iyo, tutulungan ka namin. Right after diha, makaigsuunan, gipaperma ko kontrata for 5 years para lang yun, masuportahan ko sa ministry. Diyan ako makita, ko Lord, abli ng langit, ani. Diyan nagsugod oportunidad. Ang susi, pagkamatinumanon. Mamati yung ka. Mamati ka sa leading sa Holy Spirit. Diyan ako makita, makaigsuunan, nga, ang Ginoo di ay, pag gusto niyang i-bless ka, bisag naapaka sa usakal lisod nga lugar. Hallelujah. Mato pa, ang tanang butang nga imong nadungog nga negatibo sa imo, dili na tinuod. Adunay nindot nga butang, nga giandam ni Lord alang nimo, kay nagmatinumanon ka. Mo kung karon buntaga pastor man ka nga nagmatinumanon, hulata ang imong time. Continue nga magpadayon sa pagbinuotan, pagministry. Unya ang pinakasusi, nakita nako na, that was 2012. 2013 up to now, unsa nakita nako, gawas nga nagbinuotan ta, dapat adunay tao gyud nag-instruct nimo. Pangitag mentor. Pangitag tao nga pwede gyud mo tudlo nimo, ginag-guide ka base sa iyong experience.
unsang nahitabo usab niya, mahitabo po na nimo. Hallelujah. Ayaw pangitag mentor nga way nahitabo sa iyang life. Kanabang walay membro, bright tuod, piway membro. Bright lang siya, piway membro, way simbahan. Paano maging mentor yan? Ang maganda, mura ko ka ng mga seminar, conferences, dagay nanindog sa tubangan, nanodlo og church growth, pero walay simbahan. Base lang sa ilahang experience. Walay ministry nila. Nagkatudlo sila, pinagi lamang sa ilang theory. Murag nagtudlo about finances, nagtudlo about tithing, pero dili mo tithes. Nagtudlo about finances, pero dalo. Pero may kay manudlo. O niya, dihog man na. Kung ang imong mentor, ang iyang life, iyang gitudlo nimo, sigurado na. Makuha nimo, mahak nimo ang unwinting gikan niya. If you fully obey, of course, niya. Hallelujah. So, igsoon, matter pa sa word, we often listen. Dagay mga tao nga problema kayo. Matter pa sa dagay mga tao nga sige pamati apan wala gid mo buhat. Dagay mga tao nga wala nay buhat-buhat. Hallelujah. Ayop nga may pang atong internet makaigsunan. Wala nay. Okay. So, sige tagpamati, piwa tay gihimo. Mato pa, you have been raised up and delivered by God in your family to break every curse in your bloodline. Hallelujah. Gitawag kag curse breaker. Out of your family, meaning to say, pamilya nimo luoy kayo, pero sa dihang ning abot ka. Gipanalangin ang kas Ginoo kay gamiton kaniya nga mamahimo kang curse breaker. With Him, you are curse breaker. Any curse in your life is broken. But what is the key? Kung sa susi, listen to the instruction of the Lord. And not only listen, but we must obey. Dapat mutuman ta. And that's the problem with the church karong panahuna. Even the leaders karong panahuna. Kanunay tagapamati, apan wala ta mutuman. Daghan na tagipamatian, apan wa gid tagituman. Mato pa sa akong kumpare, pari Reverend Jonathan Ingalia, puno na ang atong notebook sa mga outline, mga mentoring, conference, puno na kayo. Apan bisag usawa tay gituman. Ingna ang tapad, kung nakaitapad, karon tuman yun. Okay. God rewards your obedience with wonders. I don't know if you believe this statement. God rewards your obedience with wonders. I-reward ka ni Lord kay nagmatinumanon ka og mga katingalahan. Unsa gingon sa Joel chapter 2:23 to 29. Atong basahon ni nak in verse 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He hath given you the former rain moderately. And He will cause to come down for you the rain. Just imagine that. Hallelujah. Tungod nimo paulanon sa Ginoo. Tungod nimo pasination sa Ginoo kanang komunidad nga diha kanang puyo. Ikaw ang rason. And the floors shall be full of wheat, and the fat shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that locusts hath eaten. Grabe nang gisulti sa Book of Joel na ay uli. Tanan nga mga nangawala, iuli sa Ginoo. The moment you will experience open heaven. Kung na may mga tuig nga wala ka mabayri, for example, namastor ka ba? Na mga tuig nga grabe gyud ka zero, pero faithful ka. Iuli na sa Ginoo. Kapila na ko makaabot og Thailand 2 times na mi. Matingala ka, ginalibre. Free hotel, free airplane, napay allowance. Pugson pagid mi. Kaya nga naman, kanang mga tuig di ay nga wala gyud ka, tuig nga gidaog-daog kas kapalaran,
Basta nagpadayong kang wa kay bagulbol, matingala ka, tama ang gingon sa Bible. Ulian ka sa Ginoo sa tanan nga wala nimo madawat. Hallelujah. Ayaw lang bagulbol. O sige kung tama, I don't know to kung inyo ning i-claim kini nga bersikulo ha. O sige kung din and the latter rain in the first month, and the floor shall be full of wet, and the fat shall overflow with wine and oil, and I will restore to you the years that the locust hath eaten. Joel chapter 2, 23 to 29. I-restore, ulian ka sa mga tuig nga matod pa nahanaw ang imong income, nawala. Like for example, nag-etso ka karon, nawala ang imong client. Ay kabala ka, be faithful to God. God will give you premium clients. Pipila ka tuig, pipila ka bulan, igsuon nga walang-wala ka, but be faithful saad sa Ginoo nga panalanginan kaniya. Dili ang Dios bakakon. Ikaw lang. Hallelujah. Ang atong armas, diligently seek Him. Diligently honor Him. Diligently mupadayon ka sa pagtuman, pag-obey kaniya. Sa pagingon din niyo, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army, which I sent among you, and you shall eat in plenty. And you shall eat in plenty and be satisfied. Kasi gustuhan And praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you. And my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else. And my people shall never be ashamed, and it shall come to pass afterward. And I will pour out, hallelujah, my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days I will pour out my spirit. Hallelujah. Open heavens, vision is divinely operated. Sa dihang maka-experience ka og abling langit, ang pananawon divinely operated. Gapakita ang Ginoo sa imuha sa pinasahi nga mga panghitabo. When heaven is closed, no vision, no revelation. Kapoy ang kinabuhi sa walay pananawon. Mo nga sa dihang abli ang langit nimo, klaro kayo. Nga naay nindot nga panghitabo. Hallelujah. Diritaron kamuntagon naay benefits of open heaven. Ato nang tanawon ta ang amplified version sa Deuteronomy 28:12 and 13. Tanawon ta ni. Pag abli ang langit naay benepisyo. Of course, tama na siguro itong isigutan na to sa mga bersikulo, but this morning atong budugangan na. Matod pa, Deuteronomy 28:12 to 13, amplified version. The Lord shall open to you His good treasury. Kasi gusto na, the heavens. To give the rain of your lands in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Makapahuam ka, o dili ka mangutang. Kasi gusto na. Kapoy ni si pangutang. Pag mangutang ka, ang imong amo, ang imong giutangan. Pero kung ikaw magpahuam, ikaw ang hari. Hallelujah. Open heaven. Matapos sa 13, and the Lord shall make you head and not the tail. And you shall be above only. Takas babaw kanunay. And you shall not be beneath if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and are watchful to do them. But the key, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and are watchful to them, to do them. Ang susi, magmatinud-anon. Gapamati sa instruction,
ug mutuman sa matinud-anon. Okay, matag ko pipila ninyo ka mga benefits of open heaven according nini nga bersikulo nga atong gibasa sa Deuteronomy 28:12 and 13. Number 1, unlimited access. Kisay gusto ana, dili limited imong access. Unlimited access to the treasuries o treasures of heaven. Grabe na. Pag mutuo ka na, mahitabo man ani mo. Pag di ka mutuo, close ang heaven ni mo. That's why we are talking about faith pa rin. Pag naniniwala ka, mangyayari yan sa'yo. Kasi pag naniniwala ka, kaya nagtuman ka, mahitabo magina mo. Dili maman yung as in. Pimatingala ka, lahi gyud kinabuhi namo sa pagkakaroon. Glory to God. Compare kani adto. Sa una, matingala, ay binaw kay sunan. Lisod gyud kayo. Mo gani nasakit akong asawa kay na misyo ko na stress, depressed na siya. Kaimtang nagatoxic waiter, ning kamot gyud, tudlog kindergarten, kay lagi basi maka-income gamay, makasangyaw, maka-income gamay, bread and butter sa ministry. Nagplano na ko mag-tricycle driver ko. Grabe gyud, grabe paning kamot. Wa man ay problema, di man asala pod no. Pero igsuon, nganong daghamay mga alagas Ginoo karon, hangtod karon mga tricycle driver gyapon. O sa may problema. Ang uban grabe, dili wala ko magingon nga mali ha. Pero ang ato concern ba? Naay mga butang di ay nga gipangayo sa Ginoo nga wala na to mahatag, mo nang hinungdan ang langit sirado. Sirado. And I hope this morning kini atong skutan karon mo ablis atong alimpatakan. Di kami nga tuo ka ni ana. Ingana man ko sa una, kana yung katarungan mo, tuwa na eh. But the moment, ay, wa may mawa ni mo pag maninuod ka. Kanang gingon ako kanunay ba? Kung mamastor naman lang ta, maninuod yun ta. O, siguro na to. Gamito na to ang otoridad nga gihatag siguro na to. Kung mga lagad, maninuod nga mga lagad. Dili mo ukang-ukang, magtinarong. Wala man ta. Abin niyo makaigsoon, dili kinang hadlokon ka pa. Nga, maimperno ka, delikado ka. Ay na, di na pwede hadlok-hadlok dia. Ang ato na lamang, tinudo na to, kay musugot mo sa dili. Diris kalibutan, mahanaw baya gyud ta. Hallelujah. Mahanaw man ta. Tapos naman, kay mahanaw ta, kining kinabuhing ani kita karon di ay, ato ning gamiton sa tama. Kumpos laman nga nangalagad, tinudon ang pagpangalagad. Kaya nga naman, kung maninuod ta, pasaling sa Ginoo, galantaw man siya. Ang gilantaw ko niya, ang ato lang pagpaninuod. Agay, naninood naman, oh. Pwedeng dili na ako ni panalangin. Kaya nakasaad ba ako? Basta matinud-anon. Ang Ginoo man God, dili isa musupak siyang pulong. Bura na dili kayang mabuhat sa Ginoo, ang musupak siyang pulong. Ang gibuhian niyang pulong, iya ginang tumanon. Pag moingon siya nga panalanginan ko ang tanang ng matinumanon, iyan ang buhaton. Nya iyo pag apil-apil sa imong kaugaling kundi ka matinumanon. Muna mahibos ka sa Ginoo. Wa mo kulo lagi nimo panalangin, pastor man ko. Mingon ang Ginoo, matinumanon man ang gipangitan nako, dili man ang pastor. Muna tinuod ba karon buntaga? I hope medyo prank ka pag istorya tinuod na. Pastor saan pa man ako? Naninood naman ko ani, wa pa ka maninood. Focus na sa pagtudlo sa mga tao. Ayaw ka hadlok. That is why, kung gusto ka maka-experience sa open heaven, maragog kang Bishop Dan Malisa, kung open heaven lang, grabe na, wanang na kayo. Kaya nga naman, mato pa niya, your generosity brings you prosperity. Hallelujah. Muna tinuod. Muna number 1 nga benefits of open heaven. Unlimited access to the heaven, to the treasures of heaven. Your heavenly treasure has more wealth than King Solomon. Ang langit, grabe dito. Kung si Solomon pinakadato, gamay ra na. Wala na magkatiting. Dito sa langit pati daghana.
Genesis 28 verse 12 daw nak. Atong tanaw, lion tanim bersikulo 9. Genesis 28:12. Sige ngon din eh. And he dreamed that there was a ladder set up on earth, and the top of it reached to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. Di ba si Jacob, katuning sibat siya, kay birahan siya sa igsoon, kay gitikasan man niya si Esau. Nakatulog siya. Ug ning unlan siya niadtong bato. Nagdamgo siya nga niyang lugar na ay ladder na hagdanan. Ug nakita niya nga mga anghel sa kakanaog ba? Sa kakanaog. Samtang gibasa na ako ng makaigsunan, ni ko, Lord, make it nga ako na. Nga samtang gaministry ko, ang anghel sa kakanaog mag-deliver sa panalangin nga para nako. I declare, Lord, ako na. Ang heaven, mamahimong abli. I have an access sa throne of God. O ang anghel mo sa kakanaog, ideliveran ka sa panalangin. Hallelujah. Mo gani pagmata ni Jacob, iyang i-declare nga mo to'y Bethel. Hallelujah. Kaya diha nakita og na-experience ang presensya. O gibubuan niya glana. Nagpamatuod nga dihang lugar diha na nakita ang pananawon pinagisandam ko. Unlimited. Musugod pa ka na nga musaka kanaog ang anghel. Ngayon naman nagmatinudanon ka. Lord, ayun na, Lord, tama na. Kuha na kayo. Yung Ginoo, hindi naman po pwede. Saan man ako ni? Ikaw na bahala. Pag panalanginan ta ka, ikaw na bahala kung manghatag kag di. Ay manghatag ko, Lord. Tanawa di, samot, panalanginan ta po ka. Your unlimited access to the treasure of heaven through the open windows. Hallelujah. Naabli pinagi sa imong makanunayong pagbalik sa imong tithes o paghatag sa imong halad. Namagi mo trigger sa open heaven makaigsunan. Na imo trigger ba sa open heaven? Kung gusto ka, of course, matinudanon ka, kabahin naman diya ang imong generosity. According ni Bishop Dan Malisa, your generosity. Hallelujah. Ang imong prosperity na trigger tungod kay generous ka. Matinudanon ka. Dili lang may nampuon ka. Apan even sa imong finances, giuli nimo ang para sa Ginoo. Usa gingon sa Malakay chapter 3 verse 9 and 10. Usa gingon diha, dili man na ma-open ang langit, dili ma-open ang bintana. Wala kay access in heaven kung dili ka faithful sa imong giving. Mga dalo, wala ginay abli. Malakay chapter 3 nak, pakibutang na nak. Verse 9 and 10. Hallelujah. You are under curse, for your whole nation has been cheating me. Verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Mo-activate ang pultahan, bintana sa langit, maabli, sa dihang matinud-anon ka. Na-activation, ana. Hallelujah. Kung gusto ka, og unlimited access sa treasure of heaven, dili lamang pultahan, bintana, ablihan, og panalanginan ka, kung makanunayon ka, bugani kanunay gyud diha, apil diha ang imong heart. Your generous heart. Your responsible heart. Your accountable heart. Meaning, gauli ka sa imong ikapulo. O gahatag ka, gatanom ka, gahatag ka sa imong offering as your token sa imuhang matinud-anon nga paghigugma sa Dios o sa iyang ministry. Matingala kang anong sarado man. Wala man mag-activate. Wala, dili man ka matinud-anon. Dili ka sincero sa imong pagkamatinud-anon. Because it includes even your finances. Hallelujah. Og importante na pagayo. Ikaduha, nga pwede nimo
ma-access benefits of open heaven. Galatians 6:7 Amplified Version ta. Galatians 6:7. Matod pa. Dili baya pwede nimong kumidyahan ng Ginoo. Matod pa, do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be snared at or scorned, disdained, or mocked by men, pretentious, or professions, or by precept being set aside. Meaning, dili nimo pwedeng kumidyahan ng Ginoo. Dili pwedeng nimo siyang atik-atikon. Matod pa, he inevitably deludes himself who attempts to delude God. Why? Because for whatever a man sows, that and that only is what he will reap. Prinsipyo na. Unsa daw imong gitanom, maupod ang imong anihon. Unsay kaduha nga benefits according sa Bible nga itong ibasa pa ng dugay sa Deuteronomy 28, madto pa, iyang paulanon alang kanimo ang para sa imong schedule. Samtang ginatanaw na ako ni, kanabang panalanginan ka sa Ginoo sa panahon nga imong kinahanglanon. Kanabang dili tugutan ni Lord nga mawad-an ka. Apan iyahang ihatag sa imo ang imong gikinahanglan sa tamang panahon. For example, gatanom ka o binhi. Pag humanin mong tanom, gipaulan sa Ginoo. Kaya nga naman, nananuman ka. Arong ang binhi ng imong tinanom, motorok siya. Daghan may mga uban nga nananom, pero wag gyapon mo ulan. Wala. Dili para sa iyang schedule sa ulan. Piya aduna gyud, amot pasabot ako ba ingani, amot makuha ko ninyo. Kana matingala ka, halos tanang lihok sa Ginoo, ikaw ang iyahang gustong panalanginan. Bato pa, kada lihok niya, ikaw. Di ba sa pamilya na ingana, o ba mo silos na lang, lispapa ba? Pamakaabot, pangitaon lago si kuan. Usa man din siya lang iyang anak, kami dili. Usa man nimo? Kanang imong igsuon open heaven man si mong papa. Paborito man niya. Naa man siya gihimo nga malipay imong papa, imong mama, ikaw wala man, maldito man kay ka. Suguon ka musibat. Mangukab lang ka kaldero, di man nanghid. Manguha pagig kay kwarta. Kisa may ginikanan malipay ana. Although anak gyapon ka. Pero kadto siya nga paborito kay nga naman ming honor, buutan kaayo, masinugtanon kaayo. Bisag dili to mangayo, tagaan to. Tanaw na lang, murag way balon ni ba, tagaan ko ni. Samantala ikaw, magpadungog-dungog ka ba? Lakaw na ko ma. Sige, God bless anak. Ma, lakaw na ko ma. O lagi, God bless you, God bless you. Mag-amping-amping ha. Malakaw na ko ma. Ang imong gihulat tagang kag balon. Pikat tungo sa matingala ka, mula ka lang, apason pa. Ay, anong likaw man ka? Naibalon ni mo. Ay, okay lang ma. Dili pwede na. Di ko gustong magutman akong pinangga. Ha, diba? Kinga naman. Benefits na. Ingana dapat unta kita. Ikaw. Leviticus 26:4 and 5. Sa Message Bible na. Nabata diha. Translation sa Message Bible. Leviticus 26:4 and 5. Nindot kayo ng versikulo ha ba? Madod pa, I will send the rains in their seasons. Imo na. The ground will yield its crop and the trees of the field their fruit. You will rest until the grape harvest and the grape harvest will continue until planting time. Di ka mahutdan ba? Wala pa mahurot ang imuhang na harvest, nanapod kay mo harvest na pod ka. You have more than enough to eat and will live safe and secure in your land. Kisay gusto ana. Kanabang nag-harvest ka. Pag-harvest nimo, gikonsumo nimo ang gi-harvest nimo. Wala pa mahurot ang imong gi-harvest, ning harvest na pud ka.
bang more than enough? Pag sinabing more than enough, wa gyud ka di ka magutman. Kingano man, pabor ang Ginoo kanunay sa imong schedule. Tanan nimong lihok gipaboran ka sa Ginoo. Open heaven man na. Pastor, kaya ba nako nang ma-experience? Kaya na. Follow the words of God. Be faithful. Magmatinud-anon according sa gipangayo sa Ginoo. Na may mga sekreto ko sa Bible makaigsunan. Sa akong 30 years in the ministry, 30 katuig na ko ng pastor. But sa pipila ka mga katuigan, nag-connect ko kay sa akong mentor sa vision sa G12. Nakita na ko nga daghan day ko yung mga mali kaniadto. Hallelujah. Daghan man ko bagulbul kaniadto. That is why kaniadto ang langit abri, adili abri, sirado. Just imagine that. Kabubuto mo sa Ginoo maglugaw-lugaw mo. Di man siguro. Pero kana ko, Lord, thank you. Bisan taliwala ato, wag ko mo atras, wag ko mo sibog. Ning padayon ko, og salamat na ay mga taong gipadala nimo namo, nga gituluan mi, og salamat ko, Lord, tungod kay karon naabli na ang langit para namo. Di pa man siguro kay wanang, pero naabli na gyud. Lahi man kang Bishop Dan Malisa kay abri naman kayo. Grabe ka, dako na kayong abri. Murag di na masirado, Bishop. Pre. Hallelujah. According ha sa word, we are not talking here by our own experience only, but ang atong ginakot din ang pulong sa Ginoo nga atong pundasyon karong adlaw. Hallelujah. You have more than enough, and I declare this morning, you will have your more than enough. You will receive your more than enough. Kanabang di maputol ang panalangin sa Ginoo. Kaya nga naman nakita ni Lord nga matinud-anon ka. Seryoso ka sa imong pagpangalagad sa Diyos. Seryoso ka sa imong pag-serve bilang pastor, bilang leader sa church. O nakita sa Ginoo sa inyong gipanalanginan ka, involved si Lord kanunay sa blessing nga imong nadawat. Gatabang ka sa ministry. Gatabang ka sa mataw naglisod. Nag-extend ka sa tabang. Then God, nalipay. Then He will surely bless you more and more than enough. Hallelujah. Ikatulo nga benefits according sa Joshua 28:12-13. Bless the work you take in your hands. Bless the work you take in your hands. Tanan nga gilihok, tanan nga gibuhat nimo, ginamit ang imong kamot. Sa paghika pa lang na nimo, gipanalangin na sa Ginoo. Tanan buhat sa imong kamot, yang i-bless. Musugot ba ka na? Hallelujah. Samtang gagunit ka computer, ka HO ka, home office ka, matingala ka, pagunit nimo, wow. Na yung mga premium clients, nang-apply na nimo. Hallelujah. Pag mangampo kag masakiton, maayo. Pag naibalay ng imong sudlon o imong i-bless ang balay, matingala ka, gi-bless ni Lord. Kaya nga naman, pasalig na sa Ginoo. Dala nimo ang abling langit. John chapter 3 verse 35. Naibalo ba mo nganong si Jesus sa dihang gidakop siya? Gigapos siya. Gigapos siyang kamot. Sa dihang gidakop nila si Jesus dito sa Getsemani, gigapos nila si Jesus. Hallelujah. Mata pa, the Father loves His Son and has put everything into His hands. Ang Dios Amahan higugma sa anak nga si Jesus o gibutang sa Dios Amahan ang tanan diha sa iyang kamot. The authority, full authority, gibutang diha kan Jesus. Okay, ganong gigapos siya. This is just a little thing, grabing gi-reveal ni Lord sa ako. Kanong gigapos siya? Kaya naman, kanang kamuta nga naa kang Jesus, mauna ang kamot nga nagpunit og lapok, nga gibutang sa mata sa buta og na ayo ang buta. Maunang kamuta, minggunit og tinapay og isda nga nakapakaon siya
og 5 to 10,000 or more than. Munang kamuta nga nagpandong sa mga masakiton o nangayo sila. Nga naghikap sa patay og nabuhi ang patay. Ingana usab ang imong kamot, piskians. Hallelujah. Figuratively, tanan nga imong pagahimuon, pagapanalanginan sa Ginoo. John chapter 14 verse 12. O sa gingon niya, 14:12. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works because I am going to be with the Father. Masayabot pasabot niya na, kung si Jesus naghimog pinasahi nga mga milagro kaniadto, so, ingana usab ikaw. Pwede. Pwede nimo mahak ang iyang anointing. Pwede nimo mahak ang anointing sa imong mentor. Hallelujah. Pwede nimo makuha ang dihog nila. Di man 100%. At least ako, Lord, just give me even 10% of the anointing of my mentor. Lord, please give me just only 5%. Ano lang. Kinga naman, mo manay access nimo. That is the meaning that you have, your heaven is widely open for you. Miracles, wonders, amazing things na hitabo gayod. Why? Tungod kay nagmatinud-anon ka og dili kaya nga dili ipakita og dili ka panalingin sa Ginoo kay ngano man nakuha nimo ang iyahang kiliti. Basta matinumanon ka lang igsuon panalanginan kita sa Ginoo. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Ikaduhang Timoteo 1:6 amplified version nak pakibutang nanak. 2 Timothy 1:6 amplified version. Matter pa, this is why I would remind you to stir up, hallelujah, mato pa ni Paul kang Timothy, rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning. Meaning, stir up the gracious gift of God. Meaning, the inner fire that is in you by means of the laying on of my hands with those of the elders of your ordination. Masayabot pasabot ni Apostol Pablo. Timothy, gamitan ng imong kamot, pamandong. Hallelujah. Maybe physical, you can do that. Apan adunay milagro nga mahitabo because ang langit abli alang nimo. Miracles. Naay mga panghitabo. Amazing things, wonders na ihatag ni Lord nimo. And this is the benefits kung naay open heaven. Grabe karong panahon na makaigsunan sa atong generation karon. Daghan mga nag-rise up nga mga batanong mga pastors nga gipanggamit sa Ginoo. And even ikaw karon buntaga, bisan medyo maedad ka na, pwede kang gamiton ni Lord. Why? Ang langit abli nimo. Pag ang langit abli alang nimo, ang full anointing of the Lord ihatag niya nimo. Magmantinud-anon lagi. Even sa tong prayers, wake up early in the morning, pray. Ang imong mga bata, ipanglihas sila. Ang ministry, ihatag kay Lord. Matingala ka, naibuhaton ang Ginoo. 1 Timothy chapter 4 verse 14. Unang Timoteo 4:14. Madod pa, hallelujah. Do not neglect the gift which is in you, that special inward endowment which was directly imparted to you by the Holy Spirit by prophetic utterance when the elders laid their hands upon you. Ayaw na ihikaw ka na nga gasa. Mogani ka ng kamot nga naa ka karon. Yes, you have that. Use that. Because the moment you will experience open heaven, God will do amazing things. Miracle upon miracles happen. Mahitabo na makaigsunan. Not to brag, but to give all the glory to God. Hallelujah. Kaya naibuhato ng Diyos sa ato makinabuhi. Kaya usana sa mga benepisyo pag maka-experience kag open heaven. Presensya man na sa Ginoo. Mga kung ang atong ministry walay ingana nga nahitabo, there is something wrong. Kung walay mga healing, walay manifestation sa Holy Spirit sa church, delikado na, uga na kaayo.
sirado ng langit. Kaya nga naman, wala na, ang Holy Spirit, dili na mubatog ba? Na-remember niyo si Jesus kung tingin bautismuhan siya? Ang langit na abli, o ang Holy Spirit ning batog, anak kaniya, o ang tingog gikan sa langit, yung kini akong anak na pinangga, kaniya may kalipay ako. Ang pangutana, ang itong ministry karon napabay Holy Spirit nga mubatog? Napabay ng panglihok ng Holy Spirit? Napa ba? Kung wala na, delikado na. Ang langit, dili na ginaabli. That is why, if the Holy Spirit is working, ministering, meaning to say, heaven is widely open for our ministry, for your ministry. Kung wala na yung movement sa Holy Spirit, unod na lang diha, unod na lang ba? Dili na namaw, sirado na. Mga ayaw tugutig soon, nga dili ka maka-experience ana. That is why, kining atong minsay karon buntaga, dili ningon unsaman. To encourage us, ayaw tuguti nga close ang langit para nimo. Dapat open siya. When heaven is widely open for you, the Holy Spirit is free to move sa imong ministry, sa imong life. Hallelujah. Atong dugangan, no, karon buntaga, kung maka-experience kag open heaven, you will lend to many nations. Lagyo naman kayo ito, no? Pero, pwede na ka makapahuam. Natay Bisaya, anak. Deuteronomy 15 verse 6. Atong lantawon na siya. Sa Bisaya. Kung abli na daw ang langit, alang nimo, makapanghatag na ka, makapahuam na ka, nga dili ka magpatanto. Dili na ka magpatubo. Pahuam lang. No, grabe. No, tungana mo na ko. Kung utang lang, grabe. Sa ministry ba, mapuno tag-utang. Pero salamat sa Ginoo kay nabaliktad ron. Nabaliktad na. No? Nabaliktad na yun. Naagigihimo ang Ginoo. 15 verse 6, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sumala sa iyang gisaad kaninyo. Daghag mga nason nga manghulam kaninyo, apan kamo dili manghulam. Kisay gusto ana. Nga kaniadto ikaw gapangutang, karon ikaw nay utangan. Mo kung magpahulam ka, ayaw gud pagpatanto, ayaw pagpa-interest. Dumalahan ninyo ang daghang mga nason, apan dili sila mahimong mudumalan ninyo. Kanindot ang nga bersikulo ha. Pag open heaven na, lahi na ang mahitabo. Mao na mahitabo ni mo. Ato dalion kay basig masakitan mo. You will never have to take out for loans. God will make you the head, not the tail. 28 verse 13. Deuteronomy. Hallelujah. God's plan is to make you the chief, the choice, the best, and the total of all that is. He never intended for you to be the end of a thing. Sa pasabutan na, dili gusto ang Ginoo nga mamahimo kang iwit. Gusto sa Ginoo nga mamahimo kang una, kay anak kaniya. Gusto Ginoo nga mamahimo kang leader. Gusto Ginoo nga mamahimo kang pinasahi, kay anak kaniya. Mao na ang kahulugan sa open heaven. Mao po sa problema nato nga mga pastor, himo man tang ito is politiko. Mga I'm so thankful to God, nakabuhi na ko ana. Yes, we have friends, mga politics, mga politician nga amigo na to. Pero mga anak ko, dili pwede nga inyong ming sugoon. Pariho ta. Kamo sa tao, kami sa tao po spiritually, kamo sa pagplastar sa balaod. Apan kami sa espirituhanon. Pariho ramatana nila. Ang problema sa giniktahan talaga, kaya mamantay kwarta. Ila matang sugo-sugoon, kitagaan ka nila kwarta, 500, 600, inga naman ko sa una. Luoy kayo. But the moment, nagiiwagan ta sa Ginoo, gidanagan ta sa Ginoo, dili pwede nga na. That's why we are praying, Lord, please, i-bless me. Maka-experience of open heaven. Kaya parang inabot sa panahon unya, di namin pwedeng mangayo nila. Di namin magsulisit nila. Mabot panahon Ginoo, kami na mutabang nila.
Kaya nga naman, imo naman mingi pa-experience of open heaven. Hallelujah. That is our prayers. Mura ka ginahimo ko na itong mga simbalay, mga feeding program. Yes, di ba, ang government na sila feeding program. Ang church na ay feeding program. Salamat ko sa akong mga leaders. Sister Melda, Sister Ann, Gumbason, mga pastors nato sa lokal, no, sa Montevista, Tubo-Tubo, naga-feeding program sila. Dili, I hope nga wala mo magkolektas politiko, ha? Dapat ka ng feeding program na to, aid na sa church. Muna gusto na ako mahitabo. Nga maipakita na to ba? Nga gipanalangin na sa Ginoo. Di kay kada lihok na to, magsolisitas politiko. Nga pulo haloblak, sin. Ako makaana ko, ay tilo makaigsunan, makaana ko, Lord, thank you, gibless, gimini mo Ginoo. Kay kini nga ministry, ever since, ang building din, dili nigikas politiko. Ang yuta, dili gikas politiko. Yes. Why? Makaana ko, Lord, salamat Ginoo. Kaniad to, grabe yun. Nagsugod ko sa pagsugod. Under ta. Kaya nga naman, lagi, na may allowance gihatag po na to, malipay mo tayo tao, kay luoy man kayo to kaniad to. Bisa dihang giiwagan, tas kinakasabot kita ni ini. Moabot ang panahon di ay, nga dili na mahitabo ingana. Open heaven naman. God will never have to take out for loans. Di na ta manghuam. Di na ta manghuam. Di na ta mangutang pa. Kita na'y magpahuam puhon. Open heaven, I declare you will receive this morning. Deuteronomy 28:13, katapusang bersikulo. Ano pa dahil usa? Colossians 2:10. Mato pa. And the Lord shall make you the head and not the tail. And you shall be above only, and you shall not be beneath, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and are watchful to do them. So trabaho tumana sa kinasingkasing aron ikaw panalanginan sa Ginoo. Colossians chapter 2 verse 10. Last verse. Colosas 2:10. And you are in Him, made full and having come to fullness of life. In Christ you too are filled with the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, and reach full spiritual stature, and He is the head of all role and authority of every angelic principality and power. Sabot pasabot ni Apostol Paul ani. Kung si Jesus head, kita usab mamahimong head. Dili kita mamahimong ikog. Ayaw sugot nga naara ka kanunay sa likod. Kaya mo makita diha likod. Lahi ginang nakas una. Kaya kung nakas una, makita nimo nindot ang unahan. Makita nimo ang umaabot. Makita nimo ang ninduta sa dalan. Hallelujah. Pakakita ko pag na mga delikado. Hunong ta. Pikuna ka sa likod, tangkugo ra imong makita. Mga dili gusto ang Ginoo nga mamahimo kang ikog. Asulas tambutso imong masimhutan diya. Gusto Ginoo makuha nato nga revelation ba? That is why when you receive the open heaven, mag-una ka kay anak man ka sa Ginoo. Balik ko nako, God's plan is to make you chief, the choice, the best, the leader, the head, and the total of all that is. He never intended for you to be the end thing of a thing. Hallelujah. To be the end of a thing. Dili sa gusto nga ikaw mamahimong katapusan. Apan gusto sa Dios Amahan, atong Daddy God, nga mamahimo kang una. Kay mauna ang imong lugar. Mauna ang imong lugar. Mauna ikaw. Kay mauna siya ang experience na dapat imong ma-experience kung naa ka sa open heaven. Hallelujah. You have a direct access to God. You are in the presence of God. My life is a living testimony. Igsoon,
Lisod kay mi kaniadto sa pagsugod namo. Mo nga sa mga pastors, ako nagpastor ko dinhi for more than 2008, di ba? 2008. So 14, 16 years. 16 years. Nag-connect ko sa Vision 11 years. But I'm so thankful to God because giusab sa Ginoong dagan. Grabe. Apan ang susi, magiging faithful. Kanang kanunay ginaingon ako, magbinutan. Magbinutan sa pagpangalagad. O ang pagkabutan, apil na diha ang imong generosity. Follow the will of God. Sunda ang iyang gusto. Commands niya. Kanang Deuteronomy 28, tanawar ko na ito na. Look at that in your Bible. Butangin nagbagis. Wala lang na gipasalig sa mga Israelita. Apan alang na nato karon. Nga pwede ka makasinati ini anak. Kanang kita more than enough. Abot ko naka-experience mo ka na ganing ning kaong ka karon, naglibog ka asa ka paingon sunod. Ingana mi kani adto. Mo gani pag nami bugas kaniadto dili na mo lutuon largo na. Amo ginang bahinon, lugaw na siya at least mo taas-taas pang panahon. Kay taghuat na ay makasunod. Pinatiming nga usay dugay gyud mo nga usahay butangan na lang tubig na para gyud daghan ang pagkaon. Mo kino gud ang tiyan. Mo uyog-uyog ang tiyan. That is our experience. Mga kung pastor man ka, leader man ka simbahan, nakaingan ng experience karon. Ang susi, magmatinud-anon. Kung mga lagad man, magpastor, magseryoso. Ayaw sa gulig tinunto. Focus. Tuman lang. Kunyang nindot sa ako abi ninyo sa akong pagpastor na panahon sa 2013, balik ko na ko. Na ako'y mentor. Ang mentor man guni mo, iyahang pamubon ang imuhang mga sakripisyo. True sa iyang experience. For example, ako ba? Nakakita mo pa so Gilbert, no? Bulayog ka ng kada Lunes na tong speaker din eh. Ang iyang life is a living testimony. Luoy kayo na sila sa una. Way back 2014-15. Tigtapas na ko na. Tigsangkot na siya kining rubber. According sa testimony, mismo ako nakakita. Ang iyang income sa kabulan 300 pesos. Si Leah, ang iyang asawa, nagkadusingot na. Di na ako malimtan si Leah. Magsani nagputi. Mubaktas na. Layo kayo. Singot. Grabing singot. Bit-bit sa bata. Nang simba pa man na sila sa una. Di nakita na ko ang potential ni Gilbert. Nahimos ang disciple sa among usa sa akong primary. Inatudloan ako siya. Prangka, istoryahan gid ako siya. Di na ako siya starta, pastor. Dong pa man sa starta dong. Dito sa Montevista sa inyong pamilya. So giubanan ako siya. Kami nagsugod dito, pating lapo kasi ng lugar. Start yun. Then look at him now. For 6 years, 7 years. Kaya namati siya, nausab ang iyang kinabuhi. Naplastar na. Dili man na asin nga, dato na, pero at least, ikumpara siya sa ubang mga ministry, medyo elevate siya. Namati man. Namati. So, naka-experience siya karon og open heaven. Na sila HO, na sila home office. Ang ilang simbahan, ilan ang gitarong-tarong karon, gikasimehanan nila. Gibless man ang ilang home office, gibless sila. Namati man sa instruction. Ang open heaven, maabli,
The moment you listen to God's instruction. O ang God's instruction, gamito niya imong pastor. Mga kung wala kay mentor, wala kay gagiya nimo, bisag unsa pa ka bright na magdihog ng nakay mentor. Dili na ko ipalayo sa akong kaugalingon. Matingalan ko, humok kaayo ang panalangin. Naay mga tao, dali kayo nimo i-approach. Pag na kay mentor, anointing man na. Kung nagmasinugtanon ka sa imong mentor, matingala ka imong mga disciple, nagmasinugtanon usab. Ang tawagan na prinsipyo. Principle. Unsay imuhang gibuhat sa imong mentor, madawat na nimo gikan sa imuhang mga disciple. Murag unag anak nga masupilon sa ginikanan, musukol sa ginikanan, tubag-tubag yun, musukol. Maani man ani mo pag maminyo na ka. Diyan na ka makaingon. Paita din yung suklan ta sa atong anak. Gisuklan naman ka. Kay kaniadto gitano man na nimo. The same po na. Mo nga grabe giparas sa Ginoo ang dugay nga hagihaguan sa ubang mga pastor gipadali kay ngano man naay Dios nga naghatag direksyon. Then here comes our mentors nga gigamit sa Ginoo nga gitabangan mi maplastar ang among life, mga strategy plus anointing. Then there comes the heaven is open for us. Na may direct access. If you want that this morning to happen to your life, follow. Be faithful in everything you do. Dili lamang ni sa pastor, even sa mga leaders sa church. Kung gusto kang panalanginan, magbinutan mo. Be faithful in your giving. Be faithful in your tithing. Be faithful. Honor your pastor. Dili mangaway sa isig ka membro. Tabangan ang buluhaton. Dili musupak pag na instruction. Mamati. Kuning anak ka, I tell you, ina kun yung bakakon kung dili ka panalanginan sa Ginoo. Yes. Tiksan ko nimo or anihon ko sumong kayo. Pastor, bakakon ka pastor, nabinutan ko pastor, ngano ako panalangini. I-check na to ang imong pagkabuutan. Because me myself, ako life experience na ko na. Ganong sa among pagpastor kaniya to, na ay medyo simplang-simplang. Kaya nga naman, na may mga butang, usahay, ipanghimo na to, nga inato na ba? Dili na instruction sa Ginoo. But the moment we started to listen to instruction, na ako'y mentor, pray hard, pray more, sa ministry, be faithful, even in terms of giving, returning tithes and giving our offering, be faithful, dili nimo tikasan ang Ginoo. Kaya bisag manikas ka pa, di ka makatikas sa Ginoo kay siya may tagiana, ikaw nang gihapon ang luoy. Then there comes, hallelujah, unstoppable blessing, more than enough ang ipasinati sa Ginoo. Hallelujah. Igsoon karon buntaga. Kung gusto ka nga makasinati og open heaven, just open your heart. Kung wala mo makasubaybay nini nga preaching ganiha, balikin niyo tanawon niya. If you want to approach us, gusto mo mangita pag sekreto, PM us privately. Gusto ka makipag-talk, gusto kag sincere nga pagpatudlo, just PM us. Anytime, pwede na ako, maingnan ako mentor, tay, na ay magpatabang mga pastor, magpatudlo, magpa-vision cast. Iso, napagitay paglaom. Di ginato kaya kung atong utok, atong gamiton lang, magpa-bright-brighta, nako. Iso on, I tell you, nanginahanglan ta kanunay sa tabang sa Ginoo. Nanginahanglan ta sa tabang sa Ginoo. Let us pray.